May dala kang bawang eh. Yes, yan. Congratulations. Nasabi mo kanina na you're very close to your mother and we all know that. And then yung part ng sa great grandma mo na medyo naging may part ka ng Albert sa part ng buhay mo. Ano naman yung how much yung in-invest mo as Zian bilang Albert dito sa Asia, sa lahat, ilalahat ko na po ng pelikula, if it's okay. Sa lahat ng pelikula na ginagawa ko, there's always a part of Sia. Hindi yan mamawala. And kumukuha na lang ako ng iba't ibang sama ng sakit ng sako from different parts of my life. So dito, ano yung part ng life mo ang in-invest mo para ma-execute mo na maigi si Albert? Family, marami rin akong pain when it comes to family, when it comes to my life, my life in general, lahat po ng nangyari sa buhay. Hindi ko naman po sinasabi na ako yung tipo na gumapang, hindi naman po sinasabi. Pero marami rin po nangyari sa buhay na hindi alam ng karamihan. Kaya minsan sinasabi lang po nila, bakit ganyan siya? Marami nagsasabi tungkol sa akin na bakit ang tahimik? Bakit hindi epal? Kasi baka naman siguro kung hindi ako tahimik, maging epal naman ako. Mahihain ka kasi nung... Bakit si Sian mahihain? Meron po pinanggagalingan yun kung bakit po ako naging mahihain. Bakit po hindi po ako masyadong madada. Tawag kami lang madada. Yun po. Ito rin ba yung dahilan kaya gusto mong mag-side? Mahilig ako makinig sa mga problema. Follow up lang si Alexa. Kasi on a lighter note, kasi the past 2 years, you hosted Binibini Pilipinas and you recently hosted the Grand Homecoming now. Yeah. April, most likely April yung competition, but being there, what can you say about, the experience and at the same time, ano yung share mo na hindi namin nakikita while on stage and your thoughts about the 2 years ng Binibini Pilipinas Beauty Queens? Okay. Sige. On a lighter note, medyo bumigat. Lighter na nga, sorry. Sumikit. Hindi. Ang hindi niyo po nakikita sa Binibining Pilipinas, backstage po, before po kaming lumabas ng aking co-host, nagdadasal po kami. At ganito po kami sa isa't isa. Kasi nakakakaba po talaga mag-host ng isang beauty pageant. Alam niyo po yung pakiramdam na nasa taas na kayo roller coaster at hindi pa bumababa yung roller coaster, yun po ang pakiramdam bago magsimula ang pageant. Siyempre hindi niyo po yung nakikita niyo lang yung pagkalabas tayo, welcome to the most beautiful night in the Philippines. Yun lang po eh. Pero bago po yun, araneta po yung hawak namin na tao eh. And sobrang kabado, hindi kami mapakali sa backstage at paulit-ulit namin binabasa, natatakot po kami magkamali at the same time. Pero the experience of hosting a pageant, the experience of being there, ay, priceless. Yung feeling na yun na standing in front of the crowd, ang sarap ng pakiramdam. Being considered as a host ng Binibining Pilipinas for the past 3 years, very thankful po ako sa trust na binibigay sa akin ng No, and the other thing, kasi you've been a witness to the crowning moments. Of course, this year, nanalo and all. What can you say about yung, on your side naman na parang, you were a witness to, eventually yung mga nakikita mong kinokoronahan na nanalo na din sa international matches. What's going through my head, Yes. nasasabi ko lang sa sarili ko, wow, kumbaga naging parte po ako ng history nitong mga candidates natin, especially with Pia, na